Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello class! Struggle is real sa nationhood. Hindi lang tayo ang may pasana-all moments. Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, at Pilipinas din ay may challenges sa pagiging bansa. From power moves to survival tactics, sila na ang OG fighters sa Southeast Asia. Kaya tara, spill the tea on their national dramas at alamin kung paano sila nag-level up. Promise, hindi ito yung boring na kwento. It's the ultimate historical glow-up na mapapa-mind-blown ka. Focus tayo. Ito ang goals natin today. Aalamin natin ang mga challenges na kinaharap ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, at Pilipinas. I-explore din natin kung paano nila na-handle ang mga plot twist ng kasaysayan nila. At i-compare ang kanilang mga hamon para makita kung paano tayo makaka-relate. Kaya let's go! History is calling and it's time to answer like a boss. So, skills check muna! Hindi sapat na may alam lang tayo. Dapat may galawan din. Narito ang mga kasanayan goals natin today. Napaghahambing ang mga hamon sa pagkabansa ng pangkontinenteng Timog Silangang Asya matapos ang komperensya ng Bandung. Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, at Pilipinas. Ready? Skills unlock na to. Let's flex those brain cells. It's review time! Pero chill lang, di ito torture. Level up moment to. Tingnan natin kung sino ang ready mag-top, sino ang next time na lang, at sino ang game mag-redeem ng sarili. Ang ating mission? Sagutin ang mga tanong na parang gamer na walang cheat code. Ang goal natin ay maipakita kung gaano katindi ang na-master mong knowledge. At ang reward? Syempre ang bragging rights at legit na aha moments. Kaya tara, tapusin natin to na may style. Ready? Set? Slay! Alright class, it's time to ayusin mo ako. Ready na ba kayo sa activity na magpapasiklab sa critical thinking skills ninyo? So here's the tea. Mga sabog na impormasyon ang haharapin mo. Ikaw na ang bahala mag-organize at mag-arrange para maging solid at swak sa topic natin. Brainflex mode on. Ayusin, i-connect, at i-level up ang sagot para maging maayos at makabuluhan. Sino kaya ang Best in IOS Award? Pwede! Pero mas bet namin na makita kang nag-e-enjoy sa challenge. Kaya tara, time to fix it, own it, and slay it. Isulat ang bilang ng pangungusap sa loob ng talahanayan kung ang hamon sa pagkabansa ay sa aspektong pangpolitika, aspektong pang-ekonomiya, at sa aspektong panlipunan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para ayusin ito.
Narito ang ating rules of the game. Think fast, answer smart, walang paa sa answers. Teamwork makes the dream work, so mag-collab and slate together. Have fun, kasi ang learning dapat hindi nakaka-bore. Ready ka na? Game na besh! Simulan na natin to. It's time for Pass the Message! Pero chill lang tayo, hindi lang to basta laro. Kailangan dito ng speed at accuracy. So, keep it clear kasi miscommunication is real. Pagdating sa dulo, malalaman natin kung sino ang marites at sino ang master communicator. Kaya tara, ipasa mo na yan and let's see kung gaano tayo ka-sharp sa teamwork and listening skills. Ang mag-aaral ay hahatiin sa dalawang pangkat. Pipili ng kinatawan ang bawat pangkat. Ang guro ay magpapakita ng larawan sa mga kinatawan ng grupo patungkol sa mga hamon sa pagkabansa ng Timog Silangang Asya matapos ang kumperensya ng Bandung. Bibigyan lamang ng 1 minuto ang bawat kinatawan upang iorganisa ang kanilang ideya. Pagkatapos, ay ipapasa niya ang kanyang sagot sa pangkat hanggang sa mapunta ito sa pinakadulo. Kung sino ang naunang makapunta sa guro at maipaliwanag ng maayos ang larawang ipinakita, ay siya ang mananalo sa gawain. Panghuli, magkakaroon ng maikling pagninilay o reflection session kung saan ang bawat kalahok ay maaaring ibahagi ang kanilang natutuhan, mga bagong perspektibo at mga ideya tungkol sa hinaharap ng rehiyon. Let's G! Hands-on muna tayo. It's time to switch from nood mode to galaw mode. Kasi learning by doing is the real deal. So what's the plan? Gamitin ang utak at kamay. Hindi puro scroll at swipe. Mag-explore, mag-experiment, at mag-enjoy. No pressure, just progress. Let's create and collaborate. So tara, hands-on is on. Let's flex those skills. Ang ating activity ay ang pagsasama-sama ng larawan. Kayo ay lilikha ng isang collage na nagpapakita ng paghahambing sa mga hamon sa pagkabansa ng iba't ibang bansa sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Hahatiin kayo sa maliliit na grupo at ibibigay sa bawat grupo ang mga magazine, papel na maaaring gupitin, at iba pang materyales para gumawa ng collage. Ang bawat grupo ay dapat bumuo ng collage na nagpapakita ng paghahambing tungkol sa iba't ibang aspekto ng mga hamon sa ekonomiya, politika, at kultura sa rehiyon. Pagkatapos, hikayatin ang bawat grupo na ipresenta ang kanilang collage sa buong klase at magkaroon ng masusing talakayan. Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Walang shortcut sa knowledge, kaya time to dive deep at hindi lang basta surface level. I-explore natin ang mga hidden gems sa topic. Kasi may mga facts na hindi mo pa alam. Mas malalim, mas cool. We'll uncover connections, insights, at mga aha moments. This is more than just a lesson. It's an adventure. Kaya ready na ba kayo? Let's go deeper and smarter together. Mga paghahambing ng mga hamon sa pagkabansa ng 5 bansa sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya matapos ang kumperensya ng Bandung. Hamong pang-ekonomiya. Ang GDP o Gross Domestic Product ay ang kabuuang halaga
ng lahat ng bagay na ginagawa at serbisyo na ibinebenta sa isang bansa sa loob ng isang taon. Para itong scoreboard ng ekonomiya. Kung mataas ang GDP, ibig sabihin maraming ginagawa at ibinebenta sa bansa. Kaya, mas maganda ang takbo ng ekonomiya. Halimbawa, isipin mo na ang buong bansa ay parang malaking tindahan. Lahat ng paninda at serbisyo na nabenta, tulad ng pagkain, bahay, o serbisyo ng doktor, ay binibilang sa GDP. Narito ang pangkalahatang paghahambing. Ang Thailand at Vietnam ang pinakamataas, habang ang Cambodia at Laos ang pinakamababa. Economic growth ay parang paglaki mo. Kapag sinabing may economic growth, ibig sabihin, mas maraming pera ang nagagawa at umiikot sa isang bansa kumpara sa dati. Parang noong bata ka, maliit pa ang height mo, pero habang lumalaki ka, nadadagdagan ng taas mo. Ganon din ang ekonomiya kapag lumalago. Halimbawa, kung maraming bagong tindahan, trabaho, at gamit na nagagawa sa bansa, tumataas ang economic growth. Kung walang bagong nangyayari, nananatiling maliit ang ekonomiya, parang hindi tumangkad. Pangkalahatang paghahambing, sa economic growth, ang Cambodia at Vietnam ang may pinakamabilis na pag-unlad, habang ang Myanmar ay pabago-bago dahil sa politikal na kaguluhan. Ang unemployment rate ay bilang ng mga tao na gustong magtrabaho pero walang makuhang trabaho. Isipin mo to, parang may party at maraming tao ang gustong sumayaw. Pero kulang ang space sa dance floor. Ang mga hindi nakasayaw, sila ang unemployed. Kapag mataas ang unemployment rate, maraming tao ang gustong magtrabaho, pero walang makitang trabaho. Kapag mababa naman ito, halos lahat ng gustong magtrabaho ay may ginagawa. Narito ang pangkalahatang paghahambing. Lahat ay mababa sa opisyal na datos. Ngunit, ang underemployment ay nananatiling hamon lalo na sa Laos at Cambodia. Uri ng pamahalaan. Sa Cambodia at Thailand ay mayroong constitutional monarchy. Isipin mo ang isang hari o reyna na parang head of the family pero hindi sila gumagawa ng mga batas. May mga taong naka-assign na parang class officers at sila ang gumagawa ng mga patakaran para sa lahat. Ang Laos naman at ang Vietnam ay mayroong uri ng pamahalaan na tinatawag na Socialist Republic. Lahat ng tao ay nagtutulungan para magkaroon ng pantay-pantay na gamit at yaman. Halos lahat ng bagay, tulad ng lupa o mga negosyo, ay pagmamay-ari ng gobyerno para hati-hati sa lahat. Sa Myanmar naman, ay mayroong tinatawag na military junta. Ito ang panahon na ang mga sundalo ang namumuno sa gobyerno. Para silang prinsipal ng buong bansa at sila ang gumagawa ng mga desisyon. Sa Pilipinas ay mayroong Presidential Republic. Ang presidente ang parang class president ng buong bansa. Siya ang namumuno at tumutulong magdesisyon, pero may iba ring tao na parang officers na tumutulong sa kanya, gaya ng mga senador at congressman. Political stability. Isipin mo ang isang classroom na tahimik, maayos at walang gulo. Lahat ng estudyante at teacher ay nagtutulungan.
kaya walang nag-aaway o nagkakagulo. Sa isang bansa, ang political stability ay nangangahulugan na maayos ang pamahalaan. Walang masyadong protesta, kudeta o gera. Kapag stable ang politika, mas madaling gumawa ng mga plano para sa lahat. Kasaysayan ng politikal na pangyayari. Cambodia. Dumaan sa Khmer Rouge Genocide noong taong 1975 hanggang 1979 at digmaang sibil bago maabot ang relatibong katatagan. Laos. Komunismo mula noong 1975 ay kontrolado ng Lao People's Revolutionary Party at walang halalan o oposisyon. Myanmar. Nasa ilalim ng diktadura ng militar mula taong 1962. Ang taong 2021 kudeta ay nagdulot ng pandaigdigang pagbatikos. Thailand. Halinhinan ang demokrasya at diktadura. May 12 kudeta mula taong 1932 hanggang sa kasalukuyan. Vietnam. Nagkaisa matapos ang Vietnam War noong taong 1975. Walang oposisyon sa politika. Pilipinas. Mula sa diktadura ni Marcos, taong 1972 hanggang 1986, patungong demokratikong pamamahala ay may mga rebeldeng komunista at Moro. Narito ang pangkalahatang obserbasyon. Ang Cambodia at Myanmar ay parehong dumaan sa matinding gulo at karahasan na nakakaapekto sa kanilang politikal na katatagan. Ang Laos at Vietnam ay kontrolado ng Communist Party, kaya't may political stability ngunit kulang sa demokrasya. Ang Thailand naman ay madalas magpalit ng sistema dulot ng kudeta, habang ang Pilipinas ay demokrasya ngunit may mga hamon sa katiwalian at kaguluhan. So, ready na ba kayo for a culture trip? Kasi each country ay may own vibes and traditions na super unique. At hindi lang Instagrammable, rich in history din. Cambodia. Theravada Buddhism vibes, kung saan ang faith at meditation ay major life goals. Laos. Ang mga Laolom, chill lang pero may strong connection sa mga Buddhist traditions. Super laid back, yet spiritually strong. Myanmar. Think Thingyan Water Festival. It's time to splash and cleanse for a fresh start. May kasamang good vibes. Thailand. The Land of Smiles. Narito ang kanilang Songkran Festival, the Thai New Year with water fights, dancing, and big smiles all around. Vietnam. Malalim ang influence ng Confucianism at Buddhism, kaya matinding respeto sa pamilya at mga tradisyon nila. Pilipinas. Kristyanismo ang core ng culture, kaya Pasko, Semana Santa, at mga relihiyosong festivals, big deal sa atin. Tara, let's explore these cultural vibes. Kung gusto mong maging cultured, di lang enough ang mga hashtags. Dapat, kilala natin ang rich traditions nila. Hamong pangkultura. It's time to level up sa wika. Kasi, hindi lang Taglish ang uso. Global na tayo, kaya it's time to flex some cool greetings
mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Sa Cambodia, Chom Rup Sur. It's like, hey, how's it going? Laos, Sabay di. Ang sweet lang, di ba? Myanmar, Ming Labar. Pang foreign feels, so formal pero chill. Sa Thailand, Sawadee ka. It's super basic pero always on point. Vietnam, Jin Chao. Ready na ba kayong mag-hello in style? Pilipinas, kamusta ka? Classic Filipino vibes, direct at friendly. Next time, di lang kamusta sa Pilipinas. Let's be more global mga besh. Hamong pangkultura. Let's talk about religion and culture. Hindi lang ito para sa church or temple. Ang mga bansa sa Southeast Asia ay may rich traditions na may malalim na koneksyon sa relihiyon. Ready na ba kayong makita kung paano ang spiritual glow up nila? Sa Cambodia ay may Theravada Buddhism. Life's about peace and meditation. Sa Laos ay Theravada Buddhism din. Spiritual vibes on point plus respect for life is key. Sa Myanmar, Theravada Buddhism pa rin. Kaya ang mga rituals at festivals nila super meaningful. Sa Thailand, Theravada Buddhism too. Land of Smiles kasi ang kanilang faith ay peaceful at all about compassion. Vietnam, Buddhism vibes with a dash of Confucianism. Mix ng balance at respect sa buhay. Sa Pilipinas, Christianity. Nandyan ang faith, hope, and love. Ang lakas natin. Kaya ang mga religious traditions like Pasko at Semana Santa, big deal sa buhay natin. Kaya tara, let's get a deeper look sa bawat faith journey nila. Kasi hindi lang tayo naglalakad sa land of history, kundi sa land of spirituality. Hamong pangkultura, sining at kalinangan. It's time to explore mga arts and crafts na vibe sa Southeast Asia. Cambodia, Angkor Wat. Hindi lang siya basta temple besh. Angkor Wat ay isang masterpiece ng architecture at sculpture. Symbolic siya ng Buddhism at kahalagahan ng spirituality. Ang ganda ng mga detalye, di ba? Laos. Kilala sa likhang sining tulad ng silk weaving at wood carving. Ang mga Lao ay super skilled dito. Mga craftsmanship na minana sa mga henerasyon. Super intricate, kaya parang art na rin siya. Myanmar. Kilala sa mga templong tulad ng Bagan. Kilala ang Bagan sa mga temples at Buddhist art na nagbigay buhay sa kanilang culture. Sculpture and paintings ay mga simbolo ng faith at history na talaga namang timeless. Thailand. Sikat sa mga tradisyonal na sayaw tulad ng Khon dance. Ang Thai culture ay nagsasayaw at nagkukwento. Majestic at graceful. Ang Khon dance ay puno ng meaning at symbolism. Vietnam. Kilala sila sa water puppetry. Para kang nanonood ng magical na performance sa tubig. Dito, pinapakita nila ang mga folk stories at tradition sa creative way. Pilipinas. Mayaman sa sining tulad ng weaving, kagaya ng banig at pinya cloth. Ito ang kanilang art na gamit sa pang-araw-araw na buhay. Handcrafted with love, kaya di lang siya functional, kundi
cultural treasure din. Kaya tara, let's dive deeper sa mga sining na ito kasi bawat craft and art piece may kwento ng tradisyon at kasaysayan na dapat nating ipagmalaki. Mga hamon. Preservation of traditions. Ang mabilis na modernisasyon ay nagdudulot ng panganib sa tradisyonal na pamumuhay at sining. Diversity management. Ang maraming wika at relihiyon ay maaaring magdulot ng tensyon sa pagitan ng mga etniko at rehiyon. Okay class, it's time na para sabay-sabay nating i-practice ang ating mga natutunan. Hindi lang tayo magme-memorize, let's put it to action. Kasi learning by doing is the real flex. So ano ang plan? Ia-apply natin ang lahat ng knowledge na nakuha natin. At magko-collab para master the skills. Ang goal? Magtulungan, mag-share ng insights, at maging boss sa mga skills na natutunan. No pressure, just progress. Mas magaan kung together nating i-practice. Ready? Let's go team! Time to flex those brains and skills. Let's make this fun and unforgettable. Let's talk politics! Ready na ba kayong mag-debate? Iba-ibang political systems, pero dalawang major vibes ang pag-uusapan natin. Presidential Republic versus Constitutional Monarchy. Ang ating layunin ay maunawaan ang mga epekto ng uri ng pamahalaan sa political stability. Mga paraan, magbuo ng dalawang pangkat. Pangkat A na pabor sa Presidential Republic tulad ng Pilipinas at pangkat B na pabor sa Constitutional Monarchy tulad ng Thailand. Magbigay ng tanong na alin ang mas epektibo para sa political stability ng isang bansa. Bigyan ng oras ang bawat pangkat upang magbigay ng argumento at rebuttal. It's time to check kung solid na ang knowledge mo dito. Wala nang etchos. Kailangan makita kung absorb mo na ang lahat ng mga info. Time to put your skills to the test at prove na ready ka na. Sagutin ang mga questions at i-apply ang lahat ng natutunan at flex your knowledge. Kung solid ka, swak na swak ang mga sagot mo. Kung may konting struggles, no worries. May time pa para i-level up. So let's see if you're really a pro on this topic. Gumamit ng Venn diagram upang maipakita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga sumusunod na bansa sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Pumili ka ng dalawang bansa, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, o Pilipinas. It's time to wrap up. We've been through a lot and now you've got the knowledge to flex. You're now ready to tackle any topic with style. What's the tea? Ano ang mga key takeaways mo? Keep the insights on lock. And remember, learning doesn't stop. It's all about leveling up every time. So keep it real and keep learning because the grind never ends. Catch you next time, class. Stay sharp and keep slaying. Good luck! Ngayon naman ay ang ating activity at kailangan ay magbigay ka ng maikling refleksyon. Ano ang iyong pangarap para sa kinabukasan ng Timog Silangang Asya? Bibigyan ko kayo ng 10 hanggang 15 minuto para gawin ito.